Magandang araw mga bata. Bago tayo magsimula ay inanyayahan ko muna ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Gusto ko pangunahan ni Binibining Elijah. Amen! Manatiling nakatayo dahil magkakaroon muna tayo ng maikling pampasigla na pinamagatang fruit shake. Kapag binanggit ko ang pangalan ng prutas ay gagalaw ninyo ang inyong mga katawan gaya ng prutas na ito. Kapag mangga, ay hawakan na inyong mga ulo at iganyan. At kapag papaya ay kembot ang inyong mga baywang. At kapag pinya ay itaas baba ang inyong mga dibdib. At kapag binanggit ko ang pangalan ng prutas ng 2 beses ay hihinto ang bawat isa at mananatiling nakapwesto hanggang sa susunod na utos. Naiintindihan ng ba? O sige, ngayon ihanda ang inyong mga sarili. Mangga, papaya, pinya, pinya, mangga. Ayan, nasihan ba at ehersisyo ang lahat? Mabuti kung ganon. Ngayon, bago kayo umupo ay ayusin niyo muna ang hali ng inyong mga upuan at lutin ang mga basura sa inyong paligid. Maayos na ba? Maaari na ang upo ang lahat. Sa ating talakayan, mayroon tayong mga alituntunin na kailangan niyong sundin upang magkaroon tayo ng maayos na talakayan. Una, tandaan, bawal gumamit ng cellphone sa oras ng klase. Pangalawa ay bawal makipag-usap sa inyong katabi kapag may nagsasalita dito sa harap. At ang panghuli, itaas ang kanang kamay kung gusto sumagot o kung may mga katanungan. Naiintindihan ng ba? Mabuti kung ganon. Ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong paksa ay sino sa inyo ang nakakaalala pa sa ating tinalakay noong nakaraan? Sige, Baniel? Mahusay tungkol sa tula. Dahil dyan, bigyan natin ng fireworks clap si Baniel. Sige, sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Psh, psh, psh. Ayan. Yun ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Ang gagawin ninyo ay mayroong mga bagay na nakatago dito sa loob ng silid. Kapag binanggit ko ang bagay ay sabay-sabay ninyo itong hanapin. Kung sino ang unang makahanap ay itaas agad ang bagay dahil ikaw ang panalo at makakatanggap ka ng premyo. Naiintindihan? O sige, ihanda ang iyong mga sarili. Hanapin ang sandok. Hanapin ang posporo. Hanapin ang pinya. Ayan, palakpakan natin ang mga nanalo. Ngayon, idikit ang mga bagay na nahanap dito sa harayan. Madali ba o mahirap ang paghahanap sa mga bagay? Sige, Gwiha. Medyo mahirap. Ano ang ginagawa ninyo kapag hindi niyo makita ang hinahanap? Akaw. Yan. May naalala ba kayong kwento tungkol sa isang bata na naghahanap at laging nagtatanong? Halos lahat ay nakakaalala. Ang kwentong babasahin natin sa araw na ito ay tungkol sa pinagmulan ng prutas na ito. Ang alamat ng pinya. Pero bago yan, basahin niyo muna ng sabay-sabay ang ating mga layunin sa ating talakayan. Ayan. Narito ang libro kung saan naglalaman sa pinagmulan ng prutas na pinya. Handa na ba kayong makinig? Yan. Pero bago natin babasahin ito, ay nais kong tapikin niyo muna ang inyong mga katabi at sabihin, makinig ka ng mabuti. Huwag mo muna akong istorbohin ngayon. Ayan. Handa na ba ang lahat? Ngayon, ang gagawin ninyo ay babasahin niyo isa-isa ang kwento. Unang magbabasa ang kaklase na narito, nakaupo sa harap si Akab, at pagkatapos ipapasa kay Baniel hanggang sa inyong kaklase na nakaupo doon sa huling upuan para sa wakas ng kwento. Naiintindihan ba? Mabuti kung ganon. Ngayon ay simulan natin. Sige, Akab. Palakpakan natin ang inyong mga sarili dahil napakahusay magbasa ng bawat isa.
Ngayong natapos na nating mabasa ang kwento, ano ang inyong mga naramdaman? O sige, lindayaw? Nalungkot? Sino pa? Sige, Elijah. Naawa kay Pinang dahil hindi naging responsable habang maaga pa. Ano ang mga aral na inyong natutunan mula sa kwento? Sige, Milon. Sino pa? Sige, si Rosa. Gusto rin sumagot si Marcosa. Yan, bigyan natin ng isang masigabong palakpak ng inyong mga sarili dahil may natutunan kayo sa araw na ito. Ngayon, may mga katanungan pa ba? Kung wala ng katanungan ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Ngayon ay magbilang mula 1 hanggang 3, simula dito. Ang kaparehong numero ang magiging kagrupo ninyo. Ngayon ang gagawin ninyo ay basahin ng sabay-sabay ang panuto. Naiintindihan lang ba? Para sa pamantayan ng inyong mga gawain, narito basahin. Mayroon kayong 5 minuto para sa inyong paghahanda. Yan, ang 5 minuto ay tapos na. Ngayon ay tunghayan natin ang presentasyon ng unang pangkat. At pagkatapos ay susunod agad ang pangalawa, pagkatapos ang pangatlo. Napakahusay! Palakpakan natin ang inyong mga sarili dahil napakahusay ng inyong presentasyon. Gusto niyo bang malaman ang inyong mga score? Yan, dahil napakahusay ng bawat pangkat, kayo ay pantay na nakakuha ng kabuang puntos. Ayan, bigyan natin ng isang masigabong palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon, may mga katanungan pa ba? Yan, kung wala nga ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Kung mapapansin ninyo, mayroon tayong hugis dito sa harap. Ang gagawin ninyo ay, mayroon itong mga piraso ng cartoon. Kumuha ng isa at ipasa sa likod. Yan. Ano ang gagawin ninyo dyan? Basahin ng sabay-sabay ang panuto. Pagkatapos ninyong masulat ang inyong mga aral, ano ang gagawin? Ayan, idikit dito sa harap, isa-isa. Naiintindihan ng ba ang panuto? Ayan, ngayon ay simulan nyo na. Ayan, magaling. Ngayon, ano ang napapansin ninyo? Sige, Karyaga. Yan, kapag pinagsama ang mga aral na natutunan ng bawat isa, nagbubuo ang isang pinya ng karunungan. Ngayon, may mga katanungan pa ba? Naintindihan lang ba ang ating paksang tinalakay sa araw na ito? Yan, dahil naiintindihan na, natitiyak kung handa na kayo sa ating maikling pasulit. Kumuha ng isa. Mayroon kayong 5 minuto para sagutan iyan. Ang 5 minuto ay natapos na. Ipasa ang lahat ng papel dito sa harap. Ako na lang ang magwawas na niyan. At para sa inyong takdang aralin, basahin ng sabay-sabay ang panuto. Yan, magaling. Naiintindihan na ba ang panuto? Kung ganon, paalam sa lahat.